masasabing, ang gandang lalaki mo. Pag babae, sabihin mo naman, ang ganda mo. Amen. The Lord's good. Masaya ako dahil I think this is my first time mag-word. 7 years ago, nakapag-word ako dito yung conference natin. So, nakita ko ang ganda ng Church ng Life Giver. Salamat, Pastor Brent at si Nice. Palakpakan nga natin sila. Ang problema ko kung mag-word ako, ang haba kong mag-preach kapag nakasimangot kayo. Pero kapag amin at palakpak ng palakpak kayo, nako, maiksi lang. Saka higit sa lahat, kapag matanda na daw ang speaker, tagal yan matapos. No? Kailang kabataan yung speaker natin ngayon, kaya iksian na lang natin. Amen? So, Joshua chapter 2, yun ang pag-aaralan natin ngayon. Ewan ko kung nakuha niyo. Okay, salamat. Nice. Okay, so ito yung pag-aaralan natin ngayon. This is the story of Rahab, no? Di ko alam kung familiar natin sa Cebuano, Rahab, di ba? So, familiar natin ito. Now, who is Rahab? Okay, pray muna tayo, Lord. Salamat muli sa oportunidad na binigay niyo po sa amin for us to enjoy your word. Allow us, God, na may take home ang bawat isa at maging sa screen yung nasa labas, sa online, we speak blessing upon blessings. Lord, na mag-serve ito as an encouragement, magbibigay ito ng direction, at mababago yung buhay namin at pananaw. Maraming salamat sa oportunidad na binigay niyo po sa amin for Life Giver Davao na mag-i-enjoy kami ngayong araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Actually, pinadala pala ako ng kasamahan ko sa Exicom dahil sabi nga nila na si Nice ay manganak na. Alam nga naman kung si Pastor ang Brent ang manganak, di ba? So, kailangan ng tulong. Actually, ay si Reb Jan dapat ang nandito. Kailang advice ng doktor ay kailangan niya munang pahinga. Naka-schedule yung life retreat ng Bukidnon. Di ko lang alam kung matuloy-tuloy. Pero after dito, pupunta ako ng CDO kasi mayroong life retreat. Okay, so di ko lang alam sa paano namin gagawin. Pero for sure na tutulungan natin ang Davao. Amen? Life Giver Davao, Bahada, ito ay alam ko na may gagawin si Lord dahil sabi ko nga, potential ang Life Giver Bahada. Amen? Palakpakan niya natin si Lord. Now, dito tayo. Now, who is Rahab? Rahab, ayon pa sa Bible, she was a prostitute. Okay? Ang prostitute ay lowest condition of life, then outcast, then binubuli yan, at ang daming, kumbaga, ang baba ng tingin. No? Pagano, she was a pagan, immoral woman, innkeeper. She's a sinner. Okay, living in Jericho. Yun yung si Rahab. Okay, maaaring hindi naman siguro katulad ni Rahab yung sa atin, yung nabanggit natin kanina, pero yung makita natin na ay yung lugar ni Rahab ay nag-aamba ito ng kalamidad. Hello? Maaaring itong si Rahab ay hindi naman katulad tayo sa kanya, no? Pero makita din natin na yung sitwasyon niya ay nagbibigay ng pag-asa sa marami. Although, ang pangit, pakisabi sa katabi mo, pangit. Hindi yung katabi mo, ang pangit ng istorya niya, pero makita natin kalaunan, yan, nakaka-excite. Amen? So, makita natin dito na family, trabaho at income, siguro, makita natin dito sa atin, ay may struggle, no? Pamilya natin may struggle. Kailang makita natin si Rahab, tumatayo siya. Actually, ang Jericho ay, i-consider na itong iwa-wipe out ni Lord. Why?
Kasi ang Jericho kasi, nagsamba sila ng hindi katulad sa pagsamba natin ngayon. Big sabihin, sa background nito, iwa-wipe out na ni Lord. So may parating na kalamidad sa lugar ng Jericho. Pero makita natin, may isang tao, ang pangit ng background na pakinggan natin, ang ganda pa nga yun ng background ng katabi mo, di ba? Nakapag-aral, naging cum laude, di ba? Yung katabi mo, ito, prostitute ito eh. Ang pangit pakinggan. Pero yung lugar na lilipuli na merong taong tumatayo at si Rehab yun. Hello? Kaya wag mong tingnan yung sino ka. Tingnan mo kung ano yung gagawin ni Lord sa buhay mo. Amen? Amen. So very significant po ang nangyari kay Rehab. Kung paano siya binangon sa kanyang lugmok na kalagayan, walay maayong kapaadtuan, walay future na maayo, dahil bayaran, posibleng binuangan lang sa kadaghanan, pero magulat ka, nung papaano niligtas o nailigtas pati ang kanyang pamilya. Yung iba, nagpapakamatay dahil sa sobra ng problema, hindi nakayanan. Yung iba ay nagbisyo dahil sa problema, hindi nakayanan. Hindi nila alam na kapag titingnan natin yung buhay ni Rehab, pwede na rin siya magpakamatay. No? Pero alam nyo, mayroong ginagawa siyang napakaganda at yun yung pag-aaralan natin ngayon. Kung paano siya ginamit ni Lord na isang cast out, isang prostitute at mababang uri sa lipunan na mula sa kanya ay lumabas ang mga dakilang makapangyarihang tao. Amen. Sa likod, amen. Na mula sa kanya may masundan tayong mga tao para gawing modelo at example. Paupo-upo lang yung katabi mo, pero modelo pala yan. Magiging model yan. Hello, model ng sabon, model ng oling, bago ngayon, di ba? Pero ano yan eh, hindi ka pwedeng magkampante. Di ba? Sino ba naman ako? Si Pastor Brent, di ba? Driver lang to dati. Nakapag-asawa ng maganda. Actually, ang daming struggle itong Davao. Pero naipatayo ang Life Giver Davao. Si Pastor Ben ang isa sa magaling na preacher ng Life Giver. Hindi ako nagbibiro. Yun yung feedback ng marami. At napakinggan ko minsan siya mag-preach. Parang si Bishop siya mag-preach eh. Siya yung galawan niya eh. Kung magsalita siya. Parang si Bishop eh. Tower lang siya, Bishop yung isa. Amen. Amen ba? Masaya lang ako dahil, kahit busy ako, alam nyo, after na kinuha ni Lord yung wife ko, that was 5 years ago, hindi ako makapag-move on. Sabi nila, makapag-asawa ka na uli para, yun yung sabi nila sa akin. Mahirap pala pag gumagwapo ka. Ang hirap, tagal ka palang makapag-asawa. Nung pangit ako, dali lang. Pero, hindi madali. Pero alam nyo, yun yung dahilan kung bakit nakapag-open tayo ng Life Giver Butuan. Galing ako ng Cagayan de Oro sa isang grupo, isang reliyon. Tapos, nung pumunta ako ng Cebu, doon ko na-meet si Bishop Manny. At nadatnan lang kami, parang life group lang actually. Sumabog ang Cebu actually. Ilang cities meron tayo, mga churches and pastors meron tayo. Naging district maliban sa Leyte ang Cebu. Ilang mga pastors nga naging naging ordained pastors, ministers at involved na sila sa national leadership. Kaya pwede na akong kunin ni Lord. Hello? Parang walang nag-amin Hindi ako nag-plant ng church sa Butuan para
para i-prove ko na ako ay church planter or magaling na pastor, no. Siya lang magaling siya. Kundi nakita ko lang na yung ako na simpleng tao pero pwede palang gamitin ni Lord. Pagka may gamay pero iyayay di ay sa kingdom ni Lord. Kaya yung katabi mo, wag mo nang wag kang magkampante diyan. Ay gagamitin ni Lord yan. Gagamitin ni Lord yan na maging CEO. Hallelujah. Gagamitin ni Lord yan maging COO. Amen. May-ari ng di ba? Companies. Mayroong future. Ito nga ang binasa natin Di ba? Sabi nga na mula sa kanya ay lumabas ang mga dakilang makapangyarihang tao. Sino siya? Kumpara mo sa katabi mo. Amen. Hindi siya, di ba? Hindi siya Jew, hindi siya Hudyo. Pero, makita natin, mula sa kanya, may masundan tayong mga tao para gawing modelo. Rahab the prostitute saved the family and became heroine. Amen? Ang tanong, ano ba ang ginawa ni Rahab? Dapat ma-excite tayo. And this morning, I would love to title this message, The Power of Making a Decision. Gahong pala, may power pala yan. Example, mag-asawa ka. Power yan No? Hello? Na pag mag-asawa ka, mag-decide ka Kapag sumimplang ka, pag mali yung decision mo, nako, dagdag traffic ka. Di ba? Pero kung nasa timing ka, yung decision mo, yun yung maganda sa atin. May nagme-mentor sa atin. Ating pastor sabi, huwag mo nang magliligaw. Huwag mo nang magpaligaw. Di ba? Sa life giver, mahigpit sila. Nakialam sila sa love life. Di ba? Kasi hindi nakialam yan. Nagme-mentor lang tayo. Kami ni Pastor Brent, nagpaparinig lang kami. Kahit matigas yung ulo ng iba. Ilan ba yung kinasal ko? Ngayon, I think this year, 4 ata ang ikakasal ko. Hello? Sabi ko, pambihira naman kayo. Ang dami nyo. Ako, wala pa. Sa tanda mo naman yan, mag-aasawa ka pa. Yun ang demand nila. Hindi naman ako Biro lang yun. So, the power of making. Pero kung magaling, nasa timing ka, yung decision mo, iaangat ka ni Lord. Sasabayan ka ni Lord. Amen. Amen ba? So the power of making decision, papayag ka o hindi, ay di po natin mapipigilan yan. We are constantly confronted of making decisions every day. Diba? Magtututbrush ba ako? Hindi. Di ba ako maliligo? Hindi. May mga decision tayo personal. Araw-araw yan. Kakain ba ako? Hindi. Hello, people of God. Amen? Kaya lang may mga consequences ito. It's either good or bad sa decision na gagawin mo. Now, Joshua chapter 2, ano lang natin to, pasadahan lang natin para maintindihan. Itong chapter 2, actually yung buong Joshua, ginawa ko itong series Kung di ako naging life giver, hindi. Alam mo, magpipreach ako dati parang si Almeida. So, bakit na Almeida dito? Hallelujah! Ang daming pasigaw, praise the Lord! Ganyan yung preaching ko dati Tapos, hindi scripted. Nung naka-bishop na, di ba, Pastor Brent, iwas-iwasan nyo na yan. Undangan na siya nga klase na magpipreach na dili scripted. So, natuto din ako. Ayun yun. Sasabayin nyo na ako. Chapter 2 ng book of Joshua. Okay, ang Israel ay nagpadala ng 2 spies, ayon pa sa kwento, para tingnan ang lupain sa Jericho. At ayon sa kwento ay nagpunta sila sa bahay ng isang prostitute. Sorry, pabalik-balik rin ito. Yun yung sinabi ng Bible. Verse 2 and 3, nalaman ng hari na pinapuntahan si Rahab. Okay, sabi ni Rahab, totoo naman na nandoon ang totoo naman na mayroong 2 spies, pero sabi ni Rahab, di, habulin nyo. Baka masakpan pa ninyo. Okay? I-run-through lang natin ito. Verse 4, kaya lang tinago po ni Rahab. Pwede naman siyang kumampi, ihari yung kaharap niya. Kaya lang, ito ang maganda. Rahab the prostitute made a good and strong decision. Hello. Kahit di maganda yung background niya, pero may maganda siyang decision. Amen? Amen ba? Generally, Rahab sided with God.
Verse 5, kaya sinabi niya, puntahan niyo, baka mahabol niyo pa. Sa ginawa ni Rehab, ang tanong, namakak ba siya? Nagsinungaling ba siya? Hello? Hello? Nandyan pa ba kayo? Ang tanong, is God approve of lying? The Bible clearly not approve of lying, but sinabi dito, the Bible approve of Rahab's courage. Amen. The Bible approve of Rahab's faith. The Bible approve of Rahab's cooperation with the plans of God. Amen? Tingnan nga natin, James chapter 2, verse 25, sabi dito, in the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous? O talawra. For what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction. Ulitin ko, sabi niya, in the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous? Rahab made an important decision, mahalagang decision, a crucial decision, and it shows that she was siding with God. Amen? So ito yung maganda sa kanya, no? Na siya ay talagang pumili talaga siya, no? Na makipag-side with God. Now, ang ating decision, example, Pastor Brent, pag-aasawa na ako. Kailan? Tomorrow. Sabi ka rin. Di ba? Bakit? Di na ako mapugnan. Talagang, atat na ako. Sabihin ni namin, Pastor Brent, di mo lang alam, mag-asawa, di ba? Di madali. Di ba? Pakasal pa lang, gagasto yan, di ba? Ikaw nga punta ka lang sa school, nanghihingi ka pa ng pamasahe sa nanay mo, tapos magpapakasal ka na. Hello? Di ba? So, ibig sabihin, dili plano ni Lord. Plano mo yan. Oo. Di ba? Ibig sabihin, yung decision mo, tama, pero wala pa sa timing. Paano ka? Mapug na in love ako. In love, 7-year-old ka pa lang. Di ba? In love si mong mata. Di ba? Hindi in love yan Sorry for that word, pero makita natin na yung tama, pero mali pa, hulaton mo. Yung sabi nga kanina, yung waiting before God, di ba? Not wasting of time. Yung may timing si Lord. Kailangan ito ng confirmation. Pag sinabi ng tatay, nanay mo, mag-asawa ka na, lagpas ka sa kalendaryo, ambak na ka. Di ba? Sige. Daiban mo na kaagad. Lalo na pag sinabi ni pastor, eto, by next year, dapat makita ko na ganyan na, di ba? Talon ka na kaagad. Amen. Amen. Minsan, dapat maingat tayo sa mga decision natin. Maaring ang decision mo are only sided to our feelings. Basihan mo ang iyong damdaming nasaktan. Yan, bantayan natin. Yung decision mo ba, di ba? Bukso ba ng iyong damdamin? O guided o sided with the Lord? Hello? Amen ba? Kumbaga, lahat ng decision mo ay aayusin mo. Maaring nag-decide ka, mag-asawa ka agad kasi pinagalitan ka lang ng nanay mo. So, ibig sabihin, yung decision mo, hindi basehan sa damdamin mo, kundi kasama sa programa ng Diyos. Amen. Maaring decision mo ay sided to the enemies of God. Maaring your decision, you are sided for God or sided with God. Apparently, ang babaeng ito shows that her decision, ito si Rahab, was clear that she was sided with God. Hindi na siya kumampi sa Jericho. Kahit hari pa yung kaharap niya. Because something inside of her ay nagsabi, dito na ako kakumampi. Nasa loob niya, dito na ako kakampi. Kaya nung tinanong siya saan na ang mga spies, well, the decision was already made, di ko sila ituturo, kakampi ko na sila. Kinampihan niya na ang Diyos. So your decision will constantly discover
who you are and who you are siding with. Amen? So, may tanong ako sa inyo, kailan ka huli gumawa ng desisyon? Di ba, mangligaw ka, desisyon yan. O nagpaligaw ka, desisyon mo yan. Hello? Yung maglipat na school or ano pa man gagawin mo, kailan ka huli gumawa ng desisyon? Ito yung tanong natin. Is your decision signify that you are siding with God? Or your decision is siding para sa sarili mo lang? Now, verse 6, 7, and 8, especially itong 9, yung word na I know, okay, yung word na I know, ay ito yung dahilan kung bakit kumampi na siya sa Panginoon. Amen? Bakit kumampi si Rahab? Ito yung word na I know. Yung word na I know sa original, sa Hebrew, is yada. Yada meaning assuredly, or discover, have knowledge, perceive, or understanding. Na-perceive ko na, na-discover ko na, I have a knowledge. Sabi ito ni Rahab. Di ba? Kaya makita natin na kumampi siya sa Diyos kasi ito yung understanding niya. Ito yung na-discover niya. Nung tumawid ang mga Israelites sa Red Sea, pagtawid nila, 2 kings from East Jordan, sina King On at Og, talagang pinatay sila ng mga Israelites. Pagtawid pa lang nila sa pulang dagat, sa Red Sea, ay grabe na yung ginawa ni Lord. Ito yun. Nagkaroon siyang pananampalataya na mayroong Diyos ang bansang Israel. Kaya sabi niya, I know. Hello, people of God. Amen. Na malakas yung loob niya. Although pangit yung kanyang background o history, pero makita natin, people of God, gumawa siya ng decision dahil sa tagpong ito. Sabi na, I knew, I perceive, I understand na may Diyos ang bansang. Kaya, verse 11, sabi nito, yung word na melted sa original ay masas, meaning discouraged, dissolved, or be loose. Ibig sabihin, dahil sa tagpong ito, yung mga, nung nalaman nilang pinatay na yung 2 hari, tumawid na naitawid nila doon sa Red Sea, yung heart nila ay parang natunaw. Na-discourage na ang mga katauhan ng Jericho, pati hari. Meaning, they will discourage, dissolve, and be lost. Lahat, makita natin, lahat ng tao, nung nalaman nila na tinawid nila yung Red Sea, pinatay na yung 2 hari, their heart was melted. Natunaw ito. Dili literal na to. Discourage yun ang ibig sabihin. Na-discourage sila. Amen. Amen ba? So di tayo kaagad ma-discourage. Di tayo gumawa ng decision dahil discourage. Example, single ka pa, huwag ka ma-discourage. Pastor, 40 na ako, di pa rin ma-discourage. Walang problema. Kasi ipaparapol namin kayo. Amen. Ang decision mo ba ay base sa nakita mo, nabasa mo at naramdaman mo? O ang basihan mo ay dahil sa kasama mo ang Diyos? Mahalaga yung pinag-aralan natin kasi lahat ng aspeto, sabi ko nga araw-araw mayroon kang decision gagawin. Kakain ka o hindi ba? Mag-fast ka ba o hindi? Di ba? Lahat. Alam nyo kung bakit gumulo ang buhay natin? We don't know on how to take side with God. Maraming tao dahil sa kwarta ay nakipag-side na sila sa enemy. Sayang Pwede naman ako mag-overtime kahit Sunday, di ba? Sayang yung laki pa naman ang bayad kapag holiday. Di ba? Nagsaside na sila. Alam nila na pag Sunday, yun lang binigay ni Lord para to have a corporate celebration. Alam niya na Sunday siya ang magli-lead ng worship. Bakit nag-absent? Dahil sayang. Sabi ko nga sa inyo, marami tayong decision papakawalan.
Because, dahil sa trabaho, we will take side to the enemy. Because of the lust of the flesh, we will take side for the enemy. Sayang, ganda eh. Sayang, ang gwapo. Disunggaban ko na lang. Diba? Minsan, hindi kami exempted niyan. Diba? Pero alam nyo, by God's grace, kaya nakapagpatuloy tayong nagpastor dahil sa grasya ni Lord. Amen. Palakpakan niya natin si Lord. Pero sa verse 12, girantro lang natin yung mga verses natin, para at least masamahan niyo ako. Sa verse 12, 14, 17, at 18, kahit na daw prostitute siya, nakagawa pa rin siya ng tamang desisyon. Minsan mabigla tayo. Sino pa yung aral, matatalino, malaki ang sweldo, pero hindi marunong magdesisyon sa buhay. Baka ng sweldo mo eh. Pero meron mo, hindi ka nagbibigay sa church. Medyo mabigat yung tingin niya sa akin. Di ba? Ako basta magpipreach ako sa talaga, Lord, isisid ko na to. Magsisid. Amen. Kasi hindi ka nagbibigay para i-impress yung marami. Siya eh. Nagbibigay ka. Kasi ang mindset natin, that is your seed. Aani ka dyan. Mga prayer request mo ay parating na. Hallelujah. Why? Mayroon kang ginawa eh. May dahilan ng buhusan. Why? Because you obey the Lord. Amen. Si Nice lang kasi may sweldo yan. Si Nice lang i-bless ni Lord. Paano ikaw? Hello? Hindi basihan kung may trabaho o wala. Ang mahalaga, marunong kang mag-seed. Huwag mong gawin to dahil basta ginagawa ng marami. Gawin mo because you have a revelation from yung sinasabi nating seeding. Nagtatanim ka at mayroon kang i-harvest. Itong rehab, outcast sa society, walang kwenta, mababa ang tingin ng tao, pero pagdating sa desisyon, wow, ang galing. Why? Sumaside siya kay Lord. Amen? Marami sa atin, sabi ko nga, na minsan sumimplang tayo sa mga desisyon natin kasi nagdesisyon tayo based sa feeling natin. Hindi yung sa sinasabi ni Lord and need a confirmation para sa marami. Kung prostitute may ginawang tamang desisyon, lalo ka nang may pinag-aralan ka. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? May tinapos ka. Kaya alam kong mali yung desisyon natin. Amen? Amen. Ayan. Now, your decision will constantly discover who you are and who you are siding with. Now, paano ba tayo magdesisyon ng tama? Number one. Your decision will determine your blessing or destruction. Ito yun eh. Kapag tama, ibibless ka ni Lord. Kapag hindi, itatama ka ni Lord. Amen? Magdesisyon ka man lang yung pang-blessing na, hindi yung pang-destruction. Sa paggawa ng desisyon, tanungin mo muna ang sarili mo, ito bang desisyon ko ay kakampi ko ba ang Diyos? Nasa side ba ako ng Diyos? Is this in line with the plan of God sa buhay ko? Maraming mga tao, even ministers kami. Ako, ang dami kong palpak sa buhay. Pero part yan sa growth ko. Tingnan mo yung Bible. Bisan nga, kahit na si David eh. Diba? Si David ay ang daming mali din ginawa niya. Katulad ng katabi mo. Hello? Kung ihambing mo si David at saka si Haring Saul, mas maraming nagawang di maganda din si David. Di ba? Dami niya eh. Di natin pwedeng maisgot. Dami eh. But si Haring Saul, ang mali lang niyang mabigat,
ay hindi siya nakapag-antay kay Lord. Di ba? Na dapat ang priest ang mag-o-offer, ang gagawa ng sakripisyo. Dahil sa takot niya sa mga Palestinian army, siyang gumawa ngayon. Siya ang gumawa ng sakripisyo. Dapat sa pastor yon, si Samuel ang gagawa. Pero gumawa siya ng pangpastor. Hari siya pero di naman siya pastor. Di ba? Galit si Lord nun Kita niyo na diretsahan na talagang yung family line niya talagang putol Dahil ginawa niya, nagdesisyon siya na ang trabahong yon ay pangpastor na trabaho. Kaya ang trabaho sa pastor, huwag niyo nang trabahuin. Maliban lang kung sinabi ng pastor na gagawin mo. Hello? Pambira namang pastor na ito. Utos lang ng utos. Oo nga, kadi pa man ka pastor. Hello? Kung alam mo, nagpastor ako, bago ako nagpastor, ang dami kong hirap na pinagdaanan bago ako nagpastor. Kaya nagpastor ako, sa Cebuano, taghoy lang ako. Di ba, kung may mga struggle, hindi ako nagre-react. Alam niyo ba na nagpastor, atin na lang to. Nagpastor ako ng Butuan, o hindi balita. Kahit 5, hindi naman tinulungan ako ng national. Buti pa yung pastor. Di ba? Mayroon kayo. Kahit kapapaano, galing ng Manila. Ako, kahit 5, wala Sana hindi marinig ni Bishop to. Kasi sinasabi ko to sa inyo, para ngumiti man lang tayo lahat. Kasi tatagalan ko to pagka hindi kayo ngumiti. Alam niyo ba, people of God, nagpastor ako sa nagrenta kami ng diyan sa Camilla, 10,000 ang renta namin. Wala naman akong salary. Buti sana kung buhay pa yung misis ko, kasi yung misis ko mahilig mag-business yan wala. Dumating yung taga Cebu na tumutulong sa akin during that time. Grabe. Ang hirap. Kahit na yung pambili ng yelo, alam nyo, hindi ko alam saan ko kunin Binibinta namin yung, di ba may Coke na yung malaki? Binibinta lang namin yan para magkaroon lang. Umabot ako ng ganyan. Pero sanay ako sa wala. Hello? Nag-aral pala ako ng Bible school. Nilakad ko yung Pasay at Makati. Nandun yung seminary namin sa Makati. Nilakad ko lang yun. Pagbalik, lakad pa rin yun. Hindi madali. Malaki yung simbahan namin, parang katedral sa Pasay Yung dati kong relihiyon. Yung CR nila at saka yung hagdanan, pinapakintab ko yan. Naglalampaso ako, pati CR, naglilinis ako Parang janitor ang dating sa akin doon Pero alam nyo, training pala yun sa akin. Hello? Nung nagpa-plant na ako ng mga simbahan, meron o wala, tuloy. Why? Kasi training pala. Kung anong nangyari sa atin, training yan. Amen. Hiniwalayan ka sa boyfriend mo, buti nga sa'yo. Ay, hindi pala. Sorry, wala to. Ano ba? Ay, hindi pala. Mirisi. Ay, hindi. Sibuhan na yun Training yan sa'yo. Di ba? Nang ligaw ka, binasit ka, buti nga sa'yo. Di ba? Pero training pala yan sa'yo. Yung iba, naglalasing, di ba? Ang iba, di ba, nagda-drugs dahil binasit nga sila Pero training pala yan sa'yo. Kasi hindi yung right na girl ang para sa'yo. Di ba? Si Brent, daming niligawan to Pumunta pa ng Cebu. Atin lang to. Dito ako, Rep. Kasi tutulungan mo ako, may niligawan ako. Di ba? Tama ba yun? Hindi naman nila alam Sasabihin ko na lang. Pero alam nyo, hindi siya nakapurma. Kasi may nice pala siya. Palakpakan natin si Lord. Amen? Di ba? Ganon si Lord Mayroong nag-aabang, may nag-aantay para sa iyo.
Huwag ka lang magmamadali. Huwag kang gagawa ng desisyon dahil nasaktan ka. Di ba? Yung iba, nag-suicide, di ba? Nag-drugs dahil nga sa feelings nila eh. Ang bihira, naka-assign akong mag-lead ng worship. Bakit hindi tinuloy? O, di ba? Bakit di ako pinatugtog? Buti nga sa iyo eh. Kasi gitrain ka ni Lord. Para mainat kung ano yung nasa loob mo para sa sunod makapag-desisyon ka ng tama. Hindi kawalan yan sa iyo. Hello? Hindi kawalan yan sa iyo. Kundi pakinabang yan para sa iyo. Palakpakan nga natin si Lord. Your decision will determine your blessing or destruction. Pangalawa, your decision affects your family. Kaya pag hindi ka mag-aayos, pati pamilya mo, pati anak mo. Ang daming nagsasuffer ngayon. Why? Kasi mayroon silang tatay na walang kwenta. Hello? Hindi para magalit kayo, kundi sila din, mayroon kang lolo na hindi din maayos. Produkto, bunga ka sa nakaraan. At nasa iyo ngayon. Hindi mo ma-blame si Rahab ah. Hindi, ano lang ba siya? Nagtawag nito, nag-prostitute lang siya dahil gusto niya? Hindi ah. Yung background and history niya, hindi natin alam. Kaya siya nagaganyan. Kaya lang, makita natin, hindi siya nanatili sa sitwasyon niya. May ginawa siya. So, sabi dito ay, your decision, truly it affects your family. Kung gumawa ka ng maling desisyon, di mo alam, nasasaktan na pala yung pamilya mo, sumasama na pala ang sitwasyon ng family mo, devastated na pala ang pamilya mo. Dahil sa desisyon ni Rahab, tingnan nyo yung family niya na save. Ang desisyon mo pala na tama, pakinabang ang pamilya. Pakinabang yung pamilya mo. So number 3, sabi ko sa inyo, maiksi lang ako magpipreach. Pag matanda ako, matagal ako matapos. Pero matagal din ako pag di kayo pumapalakpak dyan, mag-aamin. Okay, number 3. Your decision will transform your present situation. Ulitin ko. Your decision will transform your present situation. After Rahab made a decision, di na siya nanatiling prostitute. Amen. Naging Israelita na siya. Hallelujah. No? Naging Israelita na siya, naging worshiper na siya ng true God, kasi po yung tamang desisyon, nagbabago ng buhay natin. Hindi nababago yung buhay natin kasi ayaw natin gumawa ng desisyon pabor sa Diyos. Ano ba yung desisyon sided with God? Pag sinabi ni Lord, magpatawad ka, magpatawad ka. Hello? Ang hirap ng tao, minsan, yung simple lang na words, sorry ha. Kahit sa mag-asawa, maraming naghihiwalay dyan kasi magaling lang manligaw. Kailang pagdating na sa pagsosorry, walang nagsosorry. Hello? So number 4, bilis. Number 4, your decision will affect your future. Dahil sa ginawang desisyon ni Rahab, hindi niya alam naka-apekto ito sa future niya. Isang low profile, outcast, at mababang ori, pero kumampi man lang siya sa plano ng Diyos, unsay nahitabo. In fact, she made mention her name twice in the New Testament. Sa James chapter 2 verse 25 and Hebrews 11, chapter 11, only 2 women mentioned in the Hall of Fame or heroes of faith. It was Sarah and Rahab. Kita nyo? Ito magaling si Sarah. Ito naman pangit ang background, pero nakipantay na sa kay Sarah. Ikaw pa? Tingnan mo yung katabi mo. May pag-asa. Pakisabing malaki pa yung pag-asa mo. Huwag ka lang manguyab. Bata pa ka. Dapat mag-graduate ka. Pag sinabi na ng pastor mo, nanay mo, tatay mo, Dong, sige ba? Oh, ang bakanda yun. No?
Daiban mo dayon. Only two women mentioned in the Hall of Fame or Heroes of Faith was Sarah and Rahab. She was, listen to me, she was the parent of David's parents. Rahab. Siya pala ay naging grandmother o lola ni David. Eto, Rahab. Hindi siya Israelites. Pagano siya, pero naging Israelite siya dahil tama yung desisyon niya. Hindi madali. Pwedeng during that time, pag nahuli siya, pero merong malaking desisyon ginawa siya. Dahil nakita niya ang galawan ni Lord, doon nag-start yung faith niya. Kahit na patay kung patay. Iyon si Rahab. Hindi niya inalintana kung ano yung background, pangit o ano paman. O nakita niya, sasabayan ko na ang plano ng Diyos. Siya pala ay naging grandmother ni Jesus. Di lang ni David, but Jesus. Jesus came from the lineage of Rahab. Amen? We can see it in the book of Matthew chapter 1 verse 4 sa genealogy. Imagine, isang walang kwenta, ngayon may kwento na siya. Ito si Rahab. Number 5, your decision attracts the marking of God. Tatakan talaga tayo ni Lord eh. Amen? Talagang nakafocus si Lord sa atin. Although along the way, may mga struggle, inaalaw lang ni Lord yan for us to grow. Para lang mapalapit tayo, para lang magamit tayo. Anong nakuha ni Rahab after she made the decision? Yung the red ribbon speak of God's protection, speak of the blood of Jesus. Kung ating ngayon, yung blood ni Jesus yung nag-cover sa atin. Ang daming attack ng enemy, bakit i-preserve ka? Pwede ka naman paglakad mo eh. Di ba? Pwede kang ma-side sweep niyan. Pwede natulog ka, di ka na makahinga. Di na ka makabangon. Pero dahil yung protection ni Lord nasa atin. Amen. Dahil nandun yung protection ni Lord, gagawa na tayo ng tamang desisyon. Araw-araw. Pag gising pa lang natin, Lord, good morning. Di ba? Alam niyo ang problema sa mga believers ngayon. Hindi dahil kulang sila ng talent. Di ba bawal dito? Okay na? Yan. Kasi may mga churches, life giver pala tayo. May mga churches, bawal maglakad-lakad mga ganyan. Alam niyo ba na may mga simbahan? Saan ba ako? Na makita natin ay bawal sa kanila ang maglakad-lakad. Sabay ganun, nawala ako eh. Balikan nga natin. Number 5 tayo. Ayan. Yung red ribbon speak of protection. Paggising natin sa umaga, alam ni Lord na may mark ka eh. Alam ni Lord special ka eh. Kaya nandoon yung protection ni Lord sa iyo. Kaya pagising sa umaga, Lord, good morning. Amen. Amen ba? Hindi yung nag-scroll hanggang sa nalimutan mo na. Maraming mga believers ngayon, hindi dahil kulang sila sa talent. Hindi sila maiangat sa kalibre, sa level na gusto ni Lord. Dahil grabe yung guilt. Nabuhay sila sa guilt. Hindi nakapag-pray, hindi nakapag-devotion. Hello? Pero kung maglilid ka dito, di ka nakapag-devotion. Pero nagpe-preach ako, hindi ako nakapag-devotion. Dapat lifestyle yan eh. Amen. Alam mo, nagigitara ka, pero alam mong nag-worship, makita talaga sa mga tao, nag-worship talaga siya. Dahil, why? Kasi sa personal devotion mo, talagang pagising mo, si Lord mo na. Bakit? Kasi markado ka na eh. Amen. Amen ba? Mga nanay, pwede namang magluto, maglinis ka agad, pero alam mo yung, di ba? Pero alam mo, dahil markado ka na ni Lord, nag-worship ka eh. Alam mo, may mga problemang darating. At alam mo rin yung mga blessings parating. Hindi na ka ma-surprise. Dahil yun ang destiny mo eh. Amen. Amen ba? Bakit gi-promote? Bakit gi-bless siya? Dahil destiny talaga niya eh. Bakit naging cum laude? Destiny talaga. Di ba?
Destiny mo talaga yan eh. Dahil sa karanasan mo, dahil sa experience mo, magiging blessing sa marami. Kung hindi ka believer, kung hindi ka siguro life giver, manghambog ka na lang. Di ba? Habang umiinom ka, wala sila sa akin. Habang nagda-drugs ka, magaling ako. Di ba? Pero dahil na kay Lord ka, pwede ni mong i-testify. Because of the Lord, kaya naging ganito ako. Amen. Alam ni Lord, sino yung markado niya na paggising mo, alam niyang mag-worship ka. Hindi dahil na malaking gawain tomorrow, kaya busy ka kay Lord. Hindi, lifestyle niya eh. Amen. Nagdidivo ka eh. Di ba? Paggising mo sa morning, Lord, thank you for this day. Lord, salamat. Di ba? Nagpapasalamat ka. Tapos kung baptize ka sa Holy Spirit, rabashaka, rabayanda. Kasi bombarded tayo ng kahit ano, di ba? Mga balita o anong mga problema sa pamilya, problema sa bansa natin. Kung nagtatangs ka ngayon, kaya kung di ka pa baptized, nagsisikap pa yung mabaptize ka kasi lalalim yung prayer mo, lalalim yung worship mo, lalalim yung pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Lord, thank you for this day. Napakagaling mo, Lord, sa buhay ko. Rababasaka. Nako. Kung ano mang plano sa enemy, takot na siya sa iyo eh. Energize yung prayer mo. Kailangan ba yan? Yes, kasi maraming nangangailangan. Sabi nga ni David, my cup runneth over. Nag-overflow ka dahil para sa iba. Amen. Amen ba? Palakpakan nga natin si Lord. Alam ni Lord kung sino yung di nagpe-pray, hindi nagdidivo. Alam ni Lord yan eh. Pero ikaw, dahil markado ka na, dahil tinanggap mo si Jesus. Hallelujah. Yung blood ni Jesus, alam niya na pasasagaan ka sana ng enemy. Pero grabe yung protection mo. Ako, alam niyo, naalala ko yung nagmumotor kasi ako, wala pa akong sasakyan eh. Nagmumotor ako. Senior citizen na yung taon ako. Pero nagmumotor ako. Alam niyo yung takbo ng senior citizen, 60 lang. Senior eh, di ba? 60 lang. Minsan 80. Senior eh, di ba? Senior na ako. Drive ako. Hanggang dito, hanggang doon kay Brad, kita ko yung mag-ina. Pedestrian yun eh. Dahil sa alas 2:20 kapatid, sobrang init. Di ko na pauwi na ako sa bahay. Ewan ko kung nag-fasting ba ako yung panahon na yan. Nabundol ko sila eh. Yung bata. Anak siya ng foreigner. Tapos, break ako kaagad. Talagang break senior. Di ba? Senior citizen. Bagsak out. Ang motor ko, sadya na. Umabot dun sa bata. Ang bata tinamaan. Bagsak naman ang bata. Yung mukha niya doon sa simento. Pero hindi yun dahil na-hit ko siya. Parang yung impact lang. Alam nyo, the Lord is good. Naramdaman ko may angel. Kaya kung ako lang, mapatay ko yung bata. O kaya baka babagsak ako. Bagsak naman ako, pero grabe, wala akong gas-gas. I think ito lang konti. Ang motor, wala ning gas-gas ang motor. Gi-preserve ni Lord. Why? Inaalaw ni Lord yung mga struggle natin. Kailan grabe yung protection ni Lord. Sabi ko, Lord, ano ba nangyari, Lord? Wala ba ako? Nagpipray naman ako. Nagkaroon ako ng realization. Lord, nagpipray naman ako Bakit nangyari ito? Alam niyo ba, sabi nung foreigner na ama, don't worry, sabi niya, alam kong wala kay kwarta sa Cebuano. Alam kong wala kay kwarta. Sabi niya sa akin. Kasi CT scan sana yun. Yun eh. Magkano yun? 20 plus o ano? Pero bata, 6 years old. Grabe si Lord. Yung protection ni Lord, although may mga struggle tayo, pero protection ni Lord nandyan. Mararamdaman mo siya. Lagi. Kailangan mo lang pagising mo at bago matulog, i-recognize mo lagi si Lord. Yun yung pinakamagandang decision gagawin natin sa buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. May request everybody to please stand.
Whew! Amen, amen. Thank you, Lord. Would you like to raise your hands? Thank you, Lord. Wow. Kurabahan darabasya karaba. Lord, salamat ngayong umaga. Salamat sa church na ito. Salamat sa bawat isa. Inaalaw mo minsan, Panginoon, na mayroon kaming mga giagian o pagdadaanan sa buhay na ito. Hindi dahil di ka namin kasama. Maaring mayroon kaming mga sipyat sa buhay or wala man, pero inaalaw mo ang lahat ng bagay for us to grow our relationship para maihanda nyo rin kami sa mga pagpapala na yung ipapagkatiwala sa amin. And right now, as we raise our hands, I speak blessing to your people. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Meron sa ating kalagitnaan, meron kang karamdaman o kasama sa bahay, may struggle sa health, struggle sa relationship. Come on, continue to raise your hands. Lord, I speak blessing sa lahat ng mga kamay. In the name of Jesus, breakthrough will take place. Flow in the name of Jesus. Lord, right now, pagtagpuin mo po ang lahat ng pangailangan ng bawat isa. Kung meron sa aming kaligtaan, pahirapan na yung prayer life at nag-struggle na kami sa aming relasyon araw-araw sa inyo. Revive your people right now. Ibalik mo muli, Panginoon, dahil nagdesisyon kami na muling lalapit at ipapagkatiwala yung buhay namin sa inyo. If you feel the presence of God, hindi na ako magtatawag sa altar. You can kneel down as a symbol of humility at i-honor ni Lord. Kung naramdaman mo na para bagang ay di mo na maramdaman yung presence ni Lord. Parang napalayo ka na ni Lord. Grabe yung struggle na meron ka. Inaalaw na lang ni Lord yan para magpakumbaba ka sa Kanya that we need the Lord every day. As we humble ourselves before the throne of God, lalapit ako sa inyo para magpipray and release the blessings of God. Father, right now, lahat ng lumuhod, bawat isa nandito ngayon, I speak blessings. I declare your glory, even your anointing. Lord, I speak blessing to your servant. I pronounce, Lord, your goodness. Flow in the name of Jesus. Flow in the name of Jesus. More of you. More of you. Flow. The Lord is saying to you, don't dwell from your past, but dwell in the presence of God. Every time you stand to lead in worship, maramdaman mo yung presensya ni Lord. Dahil araw-araw, lifestyle mo na ang mag-usher ng presence ng Lord. Boldness flow. Receive. Open your mouth. Kurabasakarabayanda raba. Kurabayanda. Boldness. Dating mahiyain, boldness flow, courage. Come on. I speak blessings. O Rabashek Karabayanda. O Roboshek Karabayanda Raba. Lord, lalalim ang prayer life na ito. Kabataan po at gagawa ng kasaysayan. In the name, preserve these young people. Preserve your servant. In Jesus' name. Ooh, you have a destiny. The Lord is saying to you, for I know the plans I have for you, declares God, plans to prosper you. Plans to give you hope. Open your mouth. Declare His glory, His power, His anointing. Come on, Kurabaya. Lord, more of you. More of your anointing. Flow! In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Matingala ka. Lalalim yung prayer life mo. Every time you open the Bible, the scripture, revelation will take place. Lord, right now, healing from the past.
Yes, healing from the past. Flow, flow, flow. Hindi pwedeng i-hold ng enemy. Hindi pwedeng manatili makakunik ang enemy. Right now, I cut it off and I release the power of God. Power to preach. Power. Power to pray. Power to worship. Right now, right now, right now, right now. Kuraba shakaraba. Open your mouth. Open your mouth. Kuraba shakaraba. Raba shekaraba yanda raba. Salamat, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, salamat. I speak blessings. I declare your glory. Lord, right now, preserve your servant. Use your servant mightily. In the name of Jesus. Let it flow. I saw river is coming to your life as you continue to obey the Lord. More souls, ma-influensyahan sila because you obey the Lord. Right now, the Lord is saying to you, don't dwell from your past. Maaring maganda o hindi maganda, but dwell to my anointing. Says the Lord of hosts. I speak blessings, courage, joy, breakthrough, 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 breakthrough. Flow in the name of Jesus. Lord, bawat isa nandito ngayon. Hallelujah. Rabba Shekarabayanda. Lord, breakthrough sa health, breakthrough sa calling, breakthrough sa finances, breakthrough sa ministry for the glory of God. Lord, I dedicate to you this church. This church has a destiny. So continue to cover this church, your people, with your precious blood, and let your anointing flow in the name of Jesus. Lord, salamat. Dalaygon ka sa walay katapusan. Would you like to extend your right hand? Magpipray tayo kay Pastor Brent at kay Nice. Lord, na sila sa bagong journey, pero yung heart nila nandyan sa iyo. Alam ko na hindi ka patapos sa buhay ng mag-asawang ito. Maraming magandang bagay na parating sa kanila. Lord, salamat dahil sa buhay nila ay naipatayo ang gawaing ito. Hindi pa namin alam kung ano pang susunod nito, but ang alam namin mayroon kang gagawin for Brent, paging kay Nice, nagagawa ito ng kasaysayan sa bansa namin. Whatever struggles, whatever, Lord, yung hurts na mayroon silang naranasan bilang pastor, kaming mga pastor, ang dami naming mga sugat, nasaktan kami. Lord, daming mga desire din namin, gidesire ng puso namin. Minsan dumarating, minsan wala pa. But I pray for your servant, Lord. Rabba Shekarabayanda. Let your spirit continue to flow, guide and lead your servant. Alam namin, Panginoon, yung sinimulan ng Davao. Lord, meron itong magandang destiny. Kaya I speak blessings. I speak breakthrough. Lord, ang success namin, kung ang gawain ay magpapatuloy, din kami din ay makapagpapatuloy sa mga bagong gawain na inaatang mo sa iyong lingkod. And we do believe, Father God, you are always there to help us and lead us to the power of the Holy Spirit. So preserve your servant. Himuha siya na ang couple na to, himuha sila nga blessing, panalangin sa body of Christ, and even to Bishop Manny and the leadership of national. Alam ko, Panginoon, na pagdadaanan nila itong ganito, pero babalik din sila. Oh, Rabashan Rambara, Shekarabayan Daraba, Kuraba Shekarabayan Daraba. Inner healing flow. Yes, inner healing flow. Courage flow. Kuraba Shandaraba Bayan Daraba. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Would you like to continue to raise your hands? Thank you, Lord. Lord, maraming salamat dahil lahat po kami ay nagpakumbaba.
Dahil hindi po ito gawain ng tao, gawain po ito ng Diyos. And we submit to you your plans, your purpose. Dahil hindi kami nag-exist para lang parang pasundayag o parang palamuti. But Lord, nag-exist kami because we have a mission. Alam namin na hindi lang kami pang Mindanao, pang Visayas, but Lord, to the nations of the world. Yun yung mission na meron kami. Lord, sa Pilipinas, then to the nations of the world. At nag-exist ito sa biyaya mo, sa tulong mo, sa direction mo. Kaya Lord, once again, I dedicate to you, Life Giver, the vow. We allow your hand, your direction, your covering as we apply the blood of Jesus. Continue to raise up, Lord, apostles, pastors, teachers, prophets, evangelists, for the glory of God. I release it right now to this congregation. Hindi man kami ganong marami ngayon, but Lord, the following Sundays, Lord, this year, monthly and this year, we want to see this church magkaroon ng 2 services. I declare, I prophesy, na magkaroon ng 2 services. Kaya Lord, continue to raise up, helping us to raise up men and women of God. Help us to lead us and guide us. And thank you, Lord. Korabashakarabayanda. I dedicate to you this church and your people. Salamat, Lord, for inner healing, for physical healing, for breakthrough sa finances, lahat, hallelujah, mararamdaman namin ang malayang pagkilos ng Balaang Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen. Pwedeng yakapin yung katabi mo, babae lang. Lalaki, yakapin mo ng mahigpit. You receive something from the Lord and right now extend it. Amen and amen. At pakisabi next Sunday, mang-invite ka. Dahil may impact sa buhay mo ay coming Sunday, mag-i-invite ka. Malakas sa palakpak para kay Lord. And of course, for our Reverend Nestor, amen. Sige, we're done. At we are all excited sa mga bagong gagawin na Lord sa Life Giver Davao at sa bawat isa. Amen. Taas natin ating ang mga kamay. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you. May the Lord be gracious to you. Lord, thank you, Lord, for teaching us about the right decisions today. Thank you for using Reverend Nestor, Lord, to help your church. Pero hindi ka pa tapos. We are excited for more, not only in Mindanao, in Davao, Lord, but the prophecy into this world. Salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. God bless! All coordinators, please, we have a meeting. Pero